Mga kapuso, kahapon, natunghayan ninyo ang kwento ng isang mag-anak sa lungsod ng Quezon na hinandugan na maagang pamasko ng ilan natin mga reporter. Ngayong gabi naman po, makikilala nyo isang lola na hindi man marangya ang pamumuhay, nagagawa pa rin na maglaan ng sariling ang pera at panahon para kalangain ang mga kapwa niya nakatatanda sa Caloocan. At bilang pagkilala sa kabutihang loob ng ginang, tinupad ng ilan nating reporter ang simpleng Christmas wish niya. Tunghayan po natin itong natatanging kwento ng Pasko ng Kapuso, hatid ni na Bernadette Reyes, Ian Cruz, Isay Reyes at Trisha Zafra. Dama na raw ng 74 na taong gulang na si Nanay Siring ang pagpapahiwatig ng kanyang edad sa bawat hakbang niya sa araw-araw niyang mga lakad. Pero hindi pa raw siya pwedeng tumigil, lalo na at may mga umaasa sa kanyang pagkalinga. Ang kanyang mga inaalagaan, mga kapwa niya elderly, na ang iba'y mas matanda pa sa kanya. Nasa puso mo na yon, naiisipin mo, ay, bibigyan ko para matuwa naman, para kung ano. Yan, parang, di ba kung bigyan natin sa pakiramdam ko lang, kung bibigyan mo sila bilang comfort o parang relieving yung ginagawa mo, parang dadagdag ng palakas ba? Hindi mayaman si Nanay Siring. Pinagkakasya niya sa pangangailangan niya at ng kanyang mga anak na walang permanenteng trabaho ang 1,500 pisong buwanang pensyon ng namayapang asawa. Pero ibinabahagi pa rin niya kung ano ang mayroon siya, salapi, panahon at lakas para makatulong sa iba. Isa siyang volunteer sa grupo ng mga senior citizens sa Caloocan na nagsusulong ng programang home care o pagtulong sa pag-aalaga sa mga kasamahan nilang may sakit. Ayon sa kanyang manugang, simple lang daw ang pangarap ni Nanay. Minsan naman pag may problema din siya, may bayarin, may mga ganun. Minsan nababanggit ni Nanay, yung pinakasabi niya nun, nabanggit niya sa akin na gusto daw niya magkaroon talaga. Pag nagkaroon daw siya ng mga kalderong lutuan ng malalaki, masaya na daw siya nun. Wala na daw siya papangarapin. Bilang pamasko kay Nanay Siring, namili ang aming grupo ng hininyang kaldero at iba pang panluto na pwede niyang magamit para sa isang karinderya. Agad na namin itong dinala kay Nanay Siring. Nagtatabas ng dahon sa kanyang maliit na taniman nang siya'y aming datnan. Matamis ng ngiti at wala nang tigil ang pagpapasalamat ang isinukli niya sa amin. Pagpasok sa kanilang bahay, binuksan niyang isa-isa ang mga kahon. Wow! Isa sa pinaka-nagustuhan ni Nanay Siring ang takure. Nangarap ako magkaroon ng takuri na malaki. Ganon? Kasi yung may takuri ako maliit, agaw-agaw dito. Tapos Bakit saan ba? tapos pinaiitim nila. Kinukuskus ko. Hindi ko ito paitimin. Nang makita naman ng tasa, sinabi niyang dito niya papainumin ang mga alaga sa tuwing iimbitahan niya ang mga ito sa kanyang bahay. Napahalik din si Nanay sa kanyang bagong walking shoes. Pudpud na kasi at masakit na sa paa ang kanyang ginagamit na sapatos. Pero ang pinaka nakapagpasaya kay Nanay Siring, ang mensahe sa kanya ng manugang na si Girlie. Alam mo kasi, Nay, gusto ko tayong tulungan, gusto ko tayong mapasaya, kaya lang, wala akong paraan kung paano ko magagawa yun. Salamat. Sa pamamagitan po nila, yung pangarap niyo po matupad niyo, tsaka kahit pa paano, nakatulong din po ako makapagpasaya sa inyo ngayong Pasko. Thank you. Ang aming simpleng regalo, batid naming hindi sasapat para kilalanin ang kabayanihan ng mga tulad ni Nanay Siring na kahit hirap sa buhay, handang tumulong sa kapwa. Isay Reyes, Trisha Zafra, Ian Cruz, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.